nahuli na po na may anomalyang flood control. Kaya nyo po pinapahuli? Loud and clear. Kasi kung meron pong flood control, scandal sa panahon ni Tatay Digong, uunahin nyo po yun para po mapagtakpan kayo. Hindi, wala po eh. Say what you feel. Do you think your enemies will give you a fair fight? Be realistic. You don't win a fight if you keep silent. Hindi ko po alam kung kanino nyo sinasabi yan. Kasi kami, araw-araw ko nagdadaldal dito. Hanggat may baha, di makakalimutan yung flood control kahit anong issue pa, ipantakip nila. Putya, lahat na lang. Wala naman nalutas eh, di ba? Nalutas na ba yung yung sa nawawalang sabungero? Nalutas na po ba yung scatter na yan? Wala na online gaming? Hanggat may baha, di makakalimutan yung flood control. Boss Bad, si PRRD nun, marami siyang chance ipakulong si Pinoy. Pero hindi niya ginawa kasi mas priority niya magtrabaho. Correct. Hindi niya po priority siraan. Hindi niya po kinakailangan manira ng mga dating presidente. Tandaan niyo po, pag ikaw nasa posisyon, magtrabaho ka, kaya mong lutasin. Hindi mo pwedeng pagdating mo ron, halimbawa, principal ka, pag may nakita kang problema, hindi ba ito nakita ng dati yung principal? Alam nyo kung ano ang totoo nangyari? Nilutas na ng dating principal yung mas malaking problema. Yan na lang na naiwan sa'yo. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na, ano ba yung dati yung principal? Hindi ba nakikita to? Kung may pilosopong teacher sabihin, eto po kasi ang nilutas ng aming dating principal. Mas malaki po dyan sa pinoproblema mo, ma'am. O, di ba? Ganon din yun, BBM. Hindi ba, wala ba silang ginawa sa flood control? Una, wala pa pong nakawan nung sa flood control. Wala pong ghost project, wala pong project na palpak. Kasi kung merong ghost project, in-expose na po yan ng mga media. Pucha, kung ano-ano nga ine-expose nila, pati nga po yung Dolomite na napakaganda, nagagawa po nilang pasamain eh. Alam nyo, nung mga unang umuulan, bagong latag po yung Dolomite, ang ganda-ganda, di ba? Tapos uulan. Yung tangengot ng mga media, ABS-CBN, GMA, tsaka yung TV5, nakahilera dun, oh. Titignan nila habang umuulan, siguro inisip nila, aanurin. Mga bugok talaga. Sabi ko nga nun, hindi nyo ba alam na yan tinitirikan ng yan tinitirikan ng ng MOA, yan tinitirikan ng Cultural Center, dating dagat yan. 1970s pa. Mayroon na tayong Cultural Center of the Philippines, dating dagat. Tinangay na ba yung cultural ng dagat? Kinain na ba? Tapos ngayon, 2020s na. Tingin nila kakainin ng dagat yung Dolomite. Mga bugok ang putya. Wala bang engineer na nagplano niyan Dolomite na yan? Kala nyo ba basta-basta nilatag yan? Maraming prosesong ginawa dyan. Mga engot. Kala siguro nila inano lang eh. Yan po, ganyan po yung... Tapos sasabihin nyo na may problema noon. Asan yung problema noon? Ba't hindi nyo ilantad? Ang dami-dami nyo nilalantad na problema ni PRRD. Bakit hindi nyo ilantad yung Ghost Project? Tapos isisi nyo kay PRRD ngayon. 2 years walang bagyo. Malakas. Pero natapos yung SONA. Yabang lang sa flood control project yung pinatikim. Hanggang ngayon, ambon lang bahana. At hindi lang oras bago humupa kundi linggo or buwan. Alam nyo, may pag-aaral nga po, baka napasama pa eh. Bakit? Alam nyo yung mga ilog, yung mga tubig ulan, alam po nila yung daanan nila, binarahan nyo, nilagyan.
Saan po papunta yung mga tubig ulan sa tingin ninyo? Papunta po yan sa mga kanal, papunta po sa mga sapa, papunta sa mga ilog, papunta sa dagat. Nagkaroon kayo, proyekto to, no? O, yung mga hindi na ghost project, yung mga nahiya, yung talaga nagtayo na infrastructure, hinarangan nila ngayon. Alam niyo yung pag-aaral nga, putya, lahat na ng daanan ng tubig papunta sa ilog. May harang na. Ano yung pinangharang? Flood control. Kaya hindi makalabas ngayon yung mga tubig. May harang eh. Ang inaharangan nila, umapaw yung galing sa ilog. Di ba? Flood control eh. Harangan nila ilog para wala. Paano yung sa ilog lang ba umuulan? Paano yung umuulan dito sa kabahayan? Paano naman makakarating yung ulan dito papunta ng ilog? Hinarangan nyo. Yun po ang hindi nila iniisip. Sinabi po yan ng mga scientists. Posible pang nakasama yung pagtatayo ng mga flood control. Parang kinukulong ninyo yung tubig sa mga bahayan Wala nang lagusan, samantalang wala pang mga harang yung mga ilog. Dire-diretso dyan. Natural yun. Kung tumira ka sa gilid ng ilog, babahain ka talaga. Ilog yan tinirikan mo ng bahay. Ngayon, pag malakas ang ulan, malaki ang ilog. Pero pag pangkaraniwan, halimbawa po, pag pangkaraniwan, ganito lang po yung ilog kalaki. Ganito lang. Pag umuulan, lumalaki po yung ilog. Yung ginawa kasi dito, sinarahan yung ilog dyan, sinaran. Sana ngayon pag umapaw yung ilog, aapaw na lang po. Ganon din. Chris Tange, Badong, stop agitating people. Wait for 2028. You are doing harm more than helping the DDS. Okay. Kung ayaw mo po itong ginagawa ko, wala po tayong magagawa. Ako po, sa tingin ko po, nakakatulong ako. Kung sa tingin mo, nakakasama po ako sa Duterte, ibang klase ka rin mag-isip. Imagine ninyo kung wala kami. Ano lang po ang maririnig ninyo? Pagbigyan na limbawa natin si Chris Tange, kung ano man bigkas dyan. Sabi niya, tumigil na raw ako. Kasi, I'm doing more harm than helping the DDS. Hindi raw po ako nakakatulong sa DDS. Sige po, tumigil kami lahat mga vlogger ng DDS. Ano po ang mapapakinggan nyo? Yung propaganda ng kabila. Propaganda lang to lahat Labanan po to ng propaganda. Nakikipaglaban po kami ng propaganda. Ang katotohanan po yung ipinaglalaban namin. Pinatitigil niya ako. Dahil nakakasama raw ako sa Duterte. Pag tumigil po mga Duterte vloggers, sino po makikinabang? Logic lang yan, Christians. Hindi na kami bobo rito. Hindi porket nag-i-English ka, ay tama ka na. Tsaka isa pang payo ko, alam mo noon, Christians, nung unang panahon, ang television, wala pang remote. Pupunta ka sa harap ng TV, ililipat mo. 5 lang ang channel, nakakapili pa kami. Sa 5 channel, nakakapili pa kami. Nanood ka sa akin, nag-comment ka pa. Million yung channel. Pinagpipilitan mo yung sarili mo rito. Anong oras coverage ng impeachment? Ang alam ko po, 2:00 Ewan ko kung magko-cover pa kami o hook up na lang. Yan. Matindi yung next niyang kalaban si Paulini. Pero natalo na niya yan. Ganun lang naman po Expose lang. No? Yan yung problema ng ibang sports natin. Hindi po sila nakakalaban sa world stage. Kaya, alam mo niyo po, sa lahat po ng larangan, sa lahat po ng labanan, basta nakakalaban mo lang lagi. Halimbawa sa chess, kung ikaw ay laging lumalaban sa mas mahina sa'yo, hindi ka mag-improve. Ganyan po talaga sa sports. Ang sports po talaga, kinakailangan ma-expose ka.
Ang kagandahan po kay Alex Ayala, bata pa lang siya, exposed na po siya, lumalaban na po siya sa doon talaga sa world stage talaga. May groupings pa nila mga bata. O ngayon, kita nyo naman. Una, wala pa po siyang napapanalunan na Grand Slam pero paminsan-minsan nananalo siya. Alam niyo yun, yung mga kasabayan niya na mga world champion na po sa mga Grand Slam champion, hindi na po siya masisindak eh. Hindi katulad ng iba natin. Ngayon lang nila makakaharap yung mga magagaling na player. Kaya nakanganga sila eh. Oh, diyan tayo magagaling. Tignan niyo po yung mga bilyar natin. Oh. Sanay na sanay po si Bata Reyes sa postahan. Kaya wala po kabakabayan. Post ni Congressman Andaya, what happened? Duterte rip na yon. Uuwi, wag na kayo umasa. Tuwan-tuwa ka pa na mamatay doon si Tatay Digong ha. Pag namatay doon si Tatay Digong, bayani siya dito. Bayani as in bayani talaga yung kahilera nila Rizal. Hindi katulad ni Ninoy na bayani lang dahil asawa niya naging pangulo. Hindi po ganun. Bayani po siya talaga na mahilera talaga siyang bayani. Kaya pala yung mga congressman sanay na sa kurakot kaya wala nang kurot sa puso kapag nagnanakaw. O sanayan po yan eh. Pati po pag, di ba ganun naman lahat? Sanayan.